Sa bidyong ito ay pa-price check natin isa-isa yung mga component ng bike natin from frame set, fork, yung wheel set niya, yung group set, yung brake set, at yung cockpit or ang mga accessories maliban doon sa nabanggit. I-breakdownin natin isa-isa yung mga part at sasabihin ko sa inyo kung yan na ba talaga yung final setup na gusto natin. Dalawa po yung di-discuss nating price range. Una ay second hand prices. Kung balak nyong bumili sa mga marketplace or kung may mga kaibigan kayo nagbebenta ng second hand parts. Pangalawa ay brand new prices para may idea tayo kung bibili ka ng bagong parts, magkano yung aabutin mo. Magsimulan na tayo sa frame set. Yung bike pala natin ay Dartmoor Blackbird, enduro frame po yan. Yung travel niya sa likod ay 160mm, yung sa fork natin ay 170mm. Hindi na natin i-discuss lahat ng details ng frame kasi nga magpa-price check lang tayo. So, ang brand new price nito ay around 70,000 pesos kung dala yung shock, kasi yung shock pa lang mismo is 15,000 to 23,000 pesos na. Ngayon, ang second hand value naman yan is around 40,000 pesos to 45,000, depende po kung rush yung second hand na nagbebenta ng frame. Ito na ba talaga yung dream frame natin? Actually, isa ito sa mga dream frame natin. Pero may isa pa akong gusto, yung Commencal Meta SX, pero medyo may kamahalan lang yon, kaya okay na itong Dartmoor Blackbird natin. Kung may gusto naman akong i-upgrade sa frame set nito, yun ay yung shock niya. Kasi air shock yan, mas gusto ko kasi yung feeling ng coil shock. So baka yung RockShox Super Deluxe Coil ay mas better yung feeling compared dyan. Ang fork naman na ginamit natin ay RockShox Yari. Ito yung budget offering na high travel fork ni RockShox. Yung frame kasi natin ay nagre-require ng 160 to 180mm na travel. Yung Yari natin ay 170mm, kaya swak na swak talaga siya sa build natin. Kung mayroon naman tayong budget, yung high-end model ng RockShox para sa high travel ay RockShox Lyric, or kung gusto mo hardcore talaga, meron tayong RockShox Zeb. Ngayon, yung RockShox Yari ay nagkakalaga ng 22,000 to 25,000 brand new. Mabibili mo naman siya around 15,000 kung second hand sa marketplace. Yan na ba talaga yung final fork build natin? Actually, sa ngayon enough na yan. Pero kung may chance na makapag Fox 38, magfa-Fox po tayo. Pati yung shock sa likod, gusto rin natin yung Fox na coil. Kung RockShox naman, okay rin yung RockShox Zeb. Punta naman tayo sa wheel set. Yung wheel set natin ay budget build lang. Yung hubs natin ay Speed 1 Armorer. Yung rims natin ay 40mm na Pro 40 rims. Yung spokes natin ay weapon spokes. Tapos meron lang tayong ZTTO nipples. Yung tires naman natin, which is isa sa mga importanteng parts sa enduro setup, ay Maxxis Assegai sa harap, Maxxis DHR2 naman para sa likod. Lahat yan ay nagkakalaga ng 12,000 to 13,000 kung bibilhin mo ng brand new at i-assemble. Ngayon, makakabili ka ng ganyang build around 8,000 sa marketplace. Yung wheelset natin ngayon ay substantial na, no, sa mga ride natin. Pero yung dream wheelset ko talaga ay i9 or Industry 9 Hydra. Pero medyo hindi kaya ng budget yan. Around 70 to 100,000 kasi yung rim set pa lang. Ngayon, kung may chance tayo mag-upgrade, siguro DT Swiss na enduro setup na rim set. Yung tires natin, syempre Assegai at DHR2 na yan, okay na tayo dyan. Sa group set naman, mix yung group set natin, naka Shimano SLX tayo na rear derailleur at shifter. Yung cogs natin ay ZTTO Ultralight at yung chain natin ZTTO rin. Yung crank naman natin ay Shimano MT510. Kaya medyo mix talaga yung group set natin. Inabot naman tayo ng 15,000 sa brand new price niyan. So, kung bibili ka ng second hand sa marketplace, aabutin ka rin ng around 8,000. May gusto pa ba akong group set maliban dito? Actually, maraming mas mahal pa dyan as mas maganda, pero enough na to. Kaya, for now,
okay na ako dyan. Brake set naman tayo mga bro. Yung gamit nating brake set ay SRAM G2 RSC. At wala na akong hahanapin sa brake set na ito. Quad piston po ito. At yung braking power niya ay more than enough sa need ko. Maabot naman ito sa 22 to 25,000 pag brand new. Pero mabibili nyo ito around 12,000 second hand sa marketplace. Syempre, yung gamit natin na rotors ay SRAM rotors din. 203mm sa harap at 180mm para sa likod. Ang pinakahuli sa listahan ay cockpit. Yung gamit nating cockpit ay DMR Snow Camo set. Yung stem niya, yung handlebar, yung saddle natin, at itong pedal natin. Yan po ay nagkakalaga ng around 20,000 pag brand new. Kung isama natin yung dropper post natin na Exaform 900i na around 2,500 to 3,000 ang brand new. Ang cockpit natin ay pwede nating mabili sa marketplace, depende kung may nagbebenta, around 12,000 to 15,000 pa rin. Yung stem natin ay short stem DMR Defy. Ito po ay 35mm bore or yung laki ng handlebar natin ay 35mm din. Yung handlebar natin ay DMR MK4 na limited edition snow camo yung design. Yung saddle naman natin ay DMR Uy. Napaka komportable po ng saddle na ito. One of the best saddle na nagamit ko. Sa pedals naman ay DMR Volt na snow camo limited edition din. Ito pa lang po ay around 6,500 na. Yan po yung cockpit natin. Yung cockpit natin ay higit 2 taon na kaya wala na akong hahanapin pang iba. Sana naman sa video ito ay nagkaroon ka ng idea kung magkano ang aabutin mo kung mabibuild ka isa-isa sa mga component na yan. So, inilista nga natin yung second hand at brand new prices natin na estimate, at sa second hand, aabot tayo ng 100,000. Kung bibilin naman natin lahat ng brand new yung mga parts, ay aabotin tayo ng 163,000. Sa tingin mo, reasonable ba yung pricing ng build natin? Comment naman dyan sa baba. At kung medyo nagulat ka sa price ng build natin, huwag kang mag-alala. Napakadami tayong option sa market. At kung gusto mo na bumuo ng bike, enduro bike man or XC bike or kahit anong bike, i-comment mo lang dyan yung budget mo at magsasuggest tayo ng components based dyan sa budget mo.